use certain keywords. These keywords, project team, to have a common goal. These are the words or the jargons of a business manager. So, if you want people to be able to be curious about what you are doing in Royal, then use businessman jargons. Yung mga ginagamit na salita ng mga negosyante, yun ang gamitin nyo. And how do you do that? By thinking like a businessman. Marami ko sinasabi, may nakatel ko ba dito ng Builder's Roadmap yung Saturday? Yun ang sinusan. So yan, doon sa mga nakatel ng Builder's Roadmap, doon sa first part, doon sa basic part ng Builder's Roadmap, ano dapat ang mindset mo? Ano dapat ka ang sinusuot mo? Businessman ka. Why? Because you are going to start a business. Ang nagsisimula ng isang negosyo ay isang negosyante. Ang magpapasimulang magpatakbo ng isang negosyo ay isang negosyante. Why? Kasi nasa kanya ang skills to do that. And right now that you are trying to build your network, that you are starting to run your network, to make your network and business become stable, then you have to think like a businessman first. Lalo na kung hindi ka pa naman gano'ng karami yung grupo mo. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang mag-build ng grupo. Think like a businessman. Why? Because according to statistics, people will most likely follow business persons. People who talk and walk business. Naintindihan ko? Okay, very good. So when you invite, of course, establish your credibility. You, di ba? Ako naman makakasama mo dito. Ito no? Parang hindi mo naman ako kilala. Never, alam mo naman sa pamilya natin eh. Kung di ba? Hindi naman sa nagyayabang ako. Pero alam mo naman sa pamilya natin kung sino naman talaga yung talaga yung pagkakalapit. At least alam mo naman, di ba? Close naman tayo no? Lalo na tayo halos magkasama ng lumaki no? Kaya imposible hindi kita iwanan dito. Establish your credibility. Establish your business. Diba? Establish your business. Alam mo yung negosyo, yung naisip mo sa online business, maganda to. Grabe, mag-10 years na ka. Sa totoo lang, may research ko na ang ganda ng produkto nila. Ang ganda ng produkto talagang hinahanap-hanap. Grabe, kaya nga ito yung papasukin ko eh. Kaya ako nga inaral eh. Kasi nga maganda yung negosyo. Establish your business and establish your product. Sobrang ganda. Actually, meron kong produkto doon para makatulong kay kita. Pwede natin subukan sa kanya. Para at least, diba? At least, yung imbis na nag-deteriorate yung health, at least mas lalong lumaganda. At least, hopefully, sa pag-take na ng mga produkto natin, baka tulong para lalo maging healthy si kita. Diba? Talaga, ganun kaganda yung produkto yung balang gawa ng side-time business sa buwan ng tea. Ganun kaganda. Product or business, approach. Tulad na sinabi ko kanina, kung ang hinahanap nilang produkto, offer the products. Kung hinahanap nilang negosyo, push for the business, offer the products again. Okay? Yan. Assess your prospects first. Words to use and avoid words to use. Like yung kanina, project. Diba? Change. Results. Yan yung mga salita na pwede natin gawin. Diba? Pagkakaroon tayo ng maganda, resulta. Pwede tayong kumita. Pwede tayong magkaroon ng maganda negosyo. Pwede tayong makatulong sa iba. Diba? So, those are the words that we can use. Avoid using, mag-i-invest tayo dito kasi alam niyo sa Pilipino, pag sinabing invest, iba na yung naisip eh. Automatic minsan na-associate na agad sa scam. Diba? Try to avoid using, at first, try to avoid using network marketing. Why? Because unfortunately, doon sa mga biglang naglabasa na naman ang mga manluloko, it will really affect your business as well. Tama mali? Diba? So try to avoid using that at the start. Diba? Unless kapag nakapasok na sila dito, nakita na nila kung sino si Royal, then they just need to accept that Royal, though we are part of the network marketing industry, Royal is a legitimate network marketing company. So try to avoid using those words. Diba? So kinakailangan lang, talk about business more. Kinakailangan, alam mo, kapag nakita kayo ng minsan mo, alam mo, ito kayo mga nakita ko eh. Pag-research din kayo about business. Ako sa totoo lang, one of the things that I do, when I want
I'm trying to convince yung mga tao malapit sa akin, doon sa negosyo meron ako, I do research, hindi lang sa negosyo ko, pati sa negosyo ng iba. Kinukumpara ko, because that is one of the best ways for them to see kung gaano maganda yung pinili mong negosyo. Maghanap ka ng comparison. Kasi minsan kapag ito lang yung pupush mo, eh bakit yung iba ganito, bakit yung iba ganyan? Pag hindi mo ni-research yung comparison mo, di ba? Ano mangyayari? Lumalabas mas magaling sila. So, try to look for comparisons. Ang nagkita kayo ng pinsan mo, di ba pag ini-invite mo siya, oh sige, kita tayo. Di ba? Nagkita kayo. Ano ba yung business na yun? Kaya ito yung business na nakita ko, Royal Business Club. Alam mo, sa totoo lang, nag-research din ako ng ibang negosyo. Nag-research ako ng food cart, nag-research ako ng ganito. Ito, just so you know kung bakit ganito maganda ito Royal. Kasi kapag nag-food cart tayo, ganito, ito yung puhunan, ganito dapat, tapos ito yung cake tayo. Medyo maliit, baka hindi natin magawa, kahit marami tayo. Tapos, itong ganito klaseng negosyo naman, let's say, pumasok tayo sa mag-water business tayo, water refill, ganito. Pero dito kasi sa Royal, iba eh. Then, the computation for real. Alam mo, ito sa marketing na nila, kita mo, 5 ways of earning. See? It's much better for them to see the beauty of your business. Right or wrong? Yeah. Right? Diba? Correct. So, learn the words to use and avoid. Set up an appointment. Of course, when you set up an appointment, be excited. Why? Because excitement is positive energy. And with positive energy, you can also transfer it to your prospects. Give your prospects options. Magbigay ka ng options. Normally kasi kapag tayo nagse-set up ng appointment, walang options. Paisa-isa lang. Kailangan pwede ko ng Monday, hindi eh. Tuesday, hindi rin. Wednesday, hindi rin. Thursday, ako sa piso ng yan. Deadlines, overtime ako dyan. Friday, ito naman, gimmick day. Saturday, pauwi pa lang ako galing gimmick. Sunday, pati ba naman family day, kukunin mo, kailan ka pwede? Hindi ako pwede. Diba? When you give up options, it somehow tricks the brain. Why? Kasi kapag nagbigay ka lang ng isa, ang gumagana, yun ang dito. Yung frontal lobe cortex, which is part of the logic. But when you give options, ano ang gumagana? Ito na susunod. Yung nasa likod. Yung subconscious. Sinasabi ni subconscious, sa conscious mind, pumili ka ng isa. Kaya minsan, di ba, example kayo, tinanong kayo, saan mo gustong kumain? Sa Jollibee o sa McDo? Di ba, para napapaisip ka ba? Kahit na sabihin mong ayaw mong kumain sa dalawang lugar na yun, mapapaisip ka pa rin, tama mali. Diba? Why? Because the subconscious brain is telling your conscious brain, mamili ka ng isa. So same thing when you set up an appointment. Kailan ka ba pwede? Pwede ka ba ng Friday or Sunday? Teka. Kahit masama ang loob niya, most probably magbibigay sa iyo ng isang eksaktong sagot. Ano na nga? Sige na nga lang. Kulit po, Sunday na nga lang. O sige, Sunday. Anong oras ka pwede? 3 o'clock, 5 o'clock. Mga ano na lang siguro. Mga 5 o'clock na lang para di masyadong mainit. O sige, ano sa mo gusto? Doon sa may Makape o doon sa may sa may Figaro malapit sa inyo. Hindi na turan. Sa ano na lang siguro, sa Figaro na lang. Di ba? Ikaw lang magbabayad, di ba? At least you got a more specific answer. So, once you do that, what do? You confirm. O sige, sure na yan ha. Sunday, 5 p.m. sa Figaro. Sige, ganito, pag medyo maaga-aga ako, daanan na lang kita sa inyo. Sabay na tayo pumunta doon. At least, ang importante, nakapag-set ka na appointment. Meet up near your prospect's place. Always remember, ikaw ang naghahanap ng sasaka sa'yo. Huwag mo nang gawin yung magkita pa tayo sa gitna. Why? Because ikaw rin, yung pagkikita na yan sa gitna, yan din minsan ang rason kung bakit hindi pa tumutuloy yung appointment mo. Diba? Taga Makati ka, ay magpalagay natin, taga Fairview ka, yung imimit mo, taga Las Piñas, dulo-dulo. Pag sa tayo magkita tayo sa Makati, sa gitna. Definitely ikaw pupunta. Why? Posibleng pay-in yan eh. Ang tanong, yung prospect mo pupunta ba? Umuko sa akin sir eh, sigurado ba?
Magkikita kayo sa Makati, nasa Las Piñas yan. Yung traffic pa lang, pwede na niyang kireklamo sa'yo. Tama mali? Umambul lang ng konti dyan. Hindi na pupunta yan para sa kanya, malakas na ulan na yun. Tama mali? So, imbis na magkita pa kayo sa gitna, imbis na ikaw pa, yung sasabihin mo magkita sa gitna, yung pa magiging rason para hindi siya pumunta, anong gawin mo? Magsakripisyo ka na. Ikaw na lumapit sa kanya. Diba? Remember, business always entails sacrifice. And if you want to be successful in business, sacrifice is something that you have to do. Diba? Remember, no sacrifice goes unrewarded. Pag nagsakripisyo kayo sa negosyo nyo, pare-reward kayo. Ano yun? Lahat kayo magiging milyonaryo. Sponsoring. What to do after the sign-up process? Wow! Nag-sign up na! So, anong gagawin mo pag nag-sign up sila? Of course, establish the value of this business. And how do you establish that value? Simple. Give them the non-monetary benefits ng ano meron dito sa negosyo ko. So, ano ba meron? Anong non-monetary benefits ang meron sa negosyo ko? Alam mo, dito sa negosyo natin, sir, ako, magiging healthy tayo dito, gaganda yung buhay natin, we will have a good future, magkakaroon tayo ng prestige, di ba? Magiging magaling tayo negosyante. Those are the non-monetary benefits. So you have to make them realize na hindi lang sila basta kikita. That success is not just about money, but success is all about values. It's all about culture. It's about personal growth. It's about spiritual growth, not only monetary growth. Naintindihan po? Okay, very good. Set expectations. Of course, you need to set expectations. Huwag mong sasabihin, madali lang to. Why? Kasi pag sinabi mo sa prospect mo na bagong pay-in, na madali lang to, at yun din ang rason kung bakit siya nag-pay-in, anong ina-expect ka kapag nag-royal siya? Madali lang. Madali lang din. You set expectations, tell them, alam mo, negosyo to. Walang negosyo ang hindi naging successful nang hindi pinaghirapan yung negosyo niya. Walang negosyo ang hindi nagbebenta. Normally, ito sa bentahan ka lang, ayaw na eh. Diba? Kaya nga ayaw ko sumahal sa negosyo, ayaw ko magbenta. Sino nakarinig na ganyan? Ano? Yung ayaw magbenta sa negosyo. Ano sinasabi mo sa kanila? Eh di ba? Kung gusto na yung maraan, kung ayaw maraming dahilan. Diba? Normally, yung sagot natin eh. Alam niyo sa totoo lang, that is one of the answers that is really very insulting. Yung kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Sino ba namang may ayaw maging successful? Diba? Sino ba namang may ayaw? Lahat naman tayo gusto natin maging successful. It's not that we're making excuses, but it's because yun yung paniniwala ng tao na matagal na. Hindi mo pa siya kilala, yun na yung paniniwala niya. Tapos sasabihin mo kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Hindi siya nagbibigay ng dahilan. Kasi yun yung paniniwala niya. And that is the one thing, the negative beliefs, that is the one thing we have to break. Paano kapag sinabi, ayaw ko nga sumali ka, ayaw ko sumasali sa ganito kasi yan yung benta-benta eh. So how do you do that? Simple. Ganun ba? Ayaw ko sumali sa ganito kasi magbebenta. Question ko lang. Gusto mo naman, pero at least gusto mo naman mag-negosyo. Natural. Yun naman negosyo kung gusto mo naman kumita. Natural. E paano makikita kung hindi ka nagbebenta? Walang negosyo ang hindi kumita ng hindi nagbenta. SM. SM. Malaga ba SM? Yes. Matatag na yung SM? Yes. Mayaman na yung SM? Yes. Maraming SM? Yes. Paano kumikita si SM? Benta. Eh, benta-benta rin pala yun. Pure gold. Marami bang pure gold? Yes. Malaki ba ang pure gold? Yes. Negosyo ba ang pure gold? Yes. Paano kumikita si pure gold? Nagbebenta. Yung sari-sari store na binibilhan mo nung bata ka pa. Negosyo ba yun? Yes. Kahit paano naging matatag ba yun? Yes. Paano sila kumikita? Bebenta. Yung magbabalot na naririnig mo na naglalako, negosyo ba yun? Yes. Kumikita ba yun? Yes. Paano?
benta. Yung mga babae sa gigilid ng keso namin kumikita ba yun? Paano? At may benta rin. Produkto at serbisyo sabay. Diba? So makikita mo, walang negosyo ang hindi nagbebenta. Why? Kasi kung gusto mo maging successful sa negosyo, it is required that you sell. Okay, naintindihan po? Yes. So you have to set their expectations. You know, setting expectations is just making people realize na kailangan ng magbago yung paniniwala nila. Yun lang naman yun eh. Setting expectations is making people realize that this is the process to achieve results. Naintindihan po? Na kapag hindi ka dumaan sa proseso, mas mahihirapan natin makita yung resulta. So you need to set expectations to them. Of course, set meetings, goal setting, action plan, coaching, troubleshooting, assessment, and, sessions. You fix their schedules. Diba? Let them fix their schedules for you. Parang ko nga sinasabi, kinakailangan, you need to know their back. Alamin mo kung anong schedule niya. At doon mo ipasok yung schedule. Diba? Doon mo ipasok. So dapat, once na nag-made sila, we structure what they need to do here in Royal. Naintindihan mo? Okay, very good. Sponsoring. The proper mindset that they are new in this business, and as a sponsor, you should equip them with everything they need to make their business grow. And that's true. Kung may bago kang pay-in, huwag mong pababayaan yan, yung bago mong pay-in. Kahit na sabihin mo, sir, magaling naman itong negosyante, dati naman itong negosyante. Kahit na dati tayo negosyante. Iba yung negosyo niya, iba ang negosyo Royal. Huwag mong pagparehohin yun. Because it will never be the same. Sir, ano naman ito? Matalino naman. Kahit sumakumlaw yan, kung first time niya narinig ang network marketing, first time niya na-encounter ang well, hindi rin niya alam yan. Huwag mo siya pababayaan. Diba? Remember, tayo ang naghanap sa kanila. At kung kahit sila man ang lumapit sa akin ng kursa, their results will affect your results. Kung mawala yan, ikaw rin maapektuhan. Ikaw rin hindi na magagalit. Kung magtuloy-tuloy ang maging successful yan, ikaw rin na maapektuhan. Why? Because the success of your downline is also the success of the upline. Kaya huwag sila pababayaan. Yung mga bagong BNN. Why? Dahil nasa kanila din yung magiging resulta ng resulta natin lahat. Naintindihan po? Yes. Okay. Meron isang HR manager namatay. Tapos makita siya sa langit. Pagdating niya sa langit, so sinanong siya ni San Pedro. Masabi ka doon, San Pedro, uy! Dito ka pala. Opo, sabi niya, sa San Pedro, kung tinalag mo, makita ko sa langit. Pwede na po ba akong pumasok? Teka lang, hindi ka pa makakapasok. Bakit po? Sabi niya gano'n, bakit po ba't di pa ako makakapasok? Dito ka ako umakyat eh. Hindi ako bumaba. Dito, umakyat. Ako. Kasi, alam mo sa totoo lang, sabi ni San Pedro, first time kasi namin naka-encounter ng HR manager ng umakyat ng langit. So, sa totoo lang, hindi ko maalam yung protocol. So, ganito na lang. Kasi sabi naman kasi ng boss ko, kapag meron ganito mga umakyat sa langit na hindi kami sabi yung protocol, ganito yung kailangan gawin every yung proseso. Kailangan, mag-stay ka ng isang buong araw sa impyerno. Tapos, mag-stay ka ng isang buong araw sa langit. Tapos, nakapag-stay ka na sa impyerno, nakapag-stay ka na sa langit, mamili ka kung saan mo gusto. Kahit kapag saan ako mag-stay, dito ko pipiliin sa langit. Diba langit para nagpipiliin ko, ayaw ko sa impyerno. Pasensya na. Yan yung protocol. Sundin na lang natin. So, wala nagawa yung HR manager. So, sabi niya, ano sa mo gusto pa una? Mauna na po ako sa impyerno para mabilis. What is it? Di ba? O, yung elevator, pababa ng impyerno. Sige, sakay ka na. So, sumakay siya. Habang nasa elevator, oh my God, kayo, talong sa impyerno, bakit ba ito? Ito ko lang naman sa elevator. Dito ko lang ako sa elevator. Di ba plan niya? So, baba, kadali, bumukas yung pinto. Nakapikit siyang gano'n, ina-expect ka mainit, ina-expect ka maapoy, ina-expect ka mabaho, ina-expect ka bakit yung lugar. Pagbukas ang elevator, nabaho. Pagbukas yung elevator, wow! Ang ganda pala
scenery, ang ganda ng ang ganda nung weather. Tapos maya-maya, may sumasalubong sa kanya, Hoy, pare! Hoy, pare! Ganun sa, sino to? Hoy, yung kumpare ko! Yung tito ko! Yung mga kaibigan ko na dito! Anong ginagawa niya dito? Eh, di syempre, sama-sama tayo dito sa impyerno. Ay, gano'n. Diba? Kasi, sinablubong siya ng mga tao, nauna sa kanya na gusto niya mga makasama. So they were having that time of their life. Inipot siya doon sa country club. Grabe, ang ganda ng swimming pool. Ang laki-laki ng infinity pool. Ang ganda-ganda, may jacuzzi. As in, sobrang ganda. Nung nagutom siya, nagugutom na ako, wala bang makakain dito. Meron, halika. Punta tayo sa kailan. Pumunta sila sa kailan. Lahat ng pinakamasarap na pagkain natin. Sinubukan niya lahat. Grabe, ang sarap. Tapos ito pa, nakilala niya si Satanas. Sabi nung, uy, anong bahay si Satanas? Sabi ko, oo nga, no. Pinagbilang mo ba ito? Okay. Tapos nakausap niya si Satanas. Nung nakausap niya si Satanas, sabi niya kay Satanas, uy, alam mo, ang takal ko sinasabi nila sa isa lupa. Sabi nila, ang takal ko daw kausap. Okay ka naman ka na kausap, makakatawa ka pa. Diba? Pwede tayo maging friends. Sabi niya gano'n. So, you know, he was having the time of his life. Tapos natapos ko sa buong araw. Nung natapos ko sa buong araw, tinawag siya. Tapos sa isang araw mo dyan sa impyerno, balik ka na sa elevator, doon ka naman sa langit. With a heavy heart, he left hell. Diba sabi niya, pasensya na kayo ha. Kasi kailangan ko yung protocol daw kasi isang araw dito, isang araw. Enjoy pa naman ako. Dami-dami pa natin kinapag-pwede. Sige, ganito na lang. Kung sakaling naman, kung sakaling lang, kita-kita lang tayo ulit. Di ba gano'n? Sabi niya gano'n, sige ha, pasensya na. So, ayoko talaga umalis eh. Kaso kailangan eh. So, gano'n. Bidaya ni Hart, sumakay siya sa elevator. Sumakit siya. Pagdating sa langit, sabi niya sa Pedro, nakita ko na yung impyerno. Opo, nakita ko na. Sige, pasok ka na dito sa langit. So, pasok siya sa langit. Pagpasok niya sa langit, okay lang. Masaya naman, tahimik, yung mga tao, kalutang-lutang lang, di ba, nandun sa ulam, mamasa-masa lang ng mga, makanta-kanta, di ba? Okay lang, di ba? Nakita niya rin yung ibang kamag-anak niya doon, yung mga magulang niya, lolo-lola niya, di ba, nandun sa langit. Di okay. Enjoy naman kahit pa paano. So, natapos yung isang buong araw. So, tinapos siya, tapos yung isang buong araw dito sa langit, balik ka na kay San Pedro. So, diba siya? Balik siya kay San Pedro. Pagbalik kay San Pedro, kami kay San Pedro. Ayan. Tapos na yung protocol natin. Nakaisang araw ka na sa impyerno, nakaisang araw ka na sa langit. Anong pipiliin mo? Saan gusto? So, alam mo, San Pedro, bawal magsinungaling dito. So, ang totoo, mas enjoy ako sa impyerno eh. Yung mga kaibigan ko, tsaka hindi naman talaga ganun papakit. Akala ko, nananakot ang palaki doon sa lupa eh. Sabi niya gano'n, sigurado ka. Okay ko, sigurado ko. Ayaw mo dito. Okay naman po dito sa langit. Kasi piling ko, mamupura ko. Di ba mamupura ko? Makahalos lang, mga matatanda. Di ba ganyan? So, parang piling ko mamupura doon. Kasi grabe, yung mga kaibigan ko, yung mga barkada ko na talagang kasama ko na sobrang saya namin. Sige. Tandaan mo kung ano yung pipiliin mo, wala nang bawian yan. Forever na yan, habang buhay ka doon. Opo, sa impyerno ko. Sige, yan ang desisyon mo. Kayo na elevator, sumakay ka na. Sumakay siya sa elevator, takbo siya sa elevator, sakay siya. Bilis. Diba ganun? So, sarado dito, tapos na-upgrade ako. Excited siya. Tapos, yung medyo, parang may amoy sunog. Ganun. Medyo mainit na. Tapos bumukas yung pinto ng impyerno. Yung elevator sa impyerno. Pagbukas ng elevator, ano to? Nasaan yung country club? Mali ata. San Pedro, mali ata yung impyerno na to. Hindi dito, yung kahapon. Diba? Ano to? Tapos biglang lumakas sa kanya, kinuha siya sa damit. Halika dito ka. Teka pare, ano ba nangyari? Bakit ganito? Ayoko dito baba. Nasa nila. Ang dami pagkikwentuhan. Diba sabi niya gano'n, tapos lumabas si Satanas. Tapos nagtanong siya kay Satanas, Satanas, bakit ganito? Hindi ito yung impyerno hinahanap ko. Anong nangyari? Sabi ni Satanas sa kanya, yung ba?
I don't care. Okay. What's the point of the story? The point of the story is this. Same thing when you sponsor. Sometimes we will give them the sweetest words. We will tell them all the beauty there is, but we don't tell them reality. Remember, kapag meron kayong mga bagong pay-in, what they need to expect is what they need to expect. Okay? Just tell them what, keep it real. Why? Kasi kung sasabihin nyo lang yung magaganda, diba, although we despise negativity, but negativity brings us back to reality. Diba? And you just need to endure and be positive about the negativities so that you will be able to see the beauty of reality. Simple lang naman yan eh. Never mong ma-enjoy ang isang bagay na hindi mo pinaghihirapan. Diba? At kung